Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Have a blessed New Year 2024. Praise God, purihin ang Panginoon. Muli po, ito po ang inyong lingkod si Pastor Ron Yepes at medyo matagal po tayong hindi nakapag-upload at sapagkat tayo po ay naubo at nasipon. Medyo ngayon lang po nakarecover ang inyo pong lingkod. Kaya po isa pong masagana at pinagpalang bagong taong year 2024 sa ating lahat. And we hope and I believe na ang taong 2024 po para sa ating lahat ay tunay nga po na patuloy ang highly favored ng ating Panginoon Diyos ay ating pong maranasan. Hallelujah! Praise God! Okay. At muli po, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat na mga masugid po nating mga taga-subaybay at mga supporters ng ating pong YouTube channel mula po sa iba't ibang panig po ng ating pong bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, and even in different countries worldwide. Salamat po sa inyo pong walang sawa na pagsuporta sa ating pong programa. At sa mga ngayon lamang po mga nakatune in sa programang ito ay nais ko po na ako po'y naglalambing sa inyo. Tayo po ay mag-subscribe para po tayo po'y maging updated sa mga bago po nating i-upload sa taong year 2024. And tayo po ay i-click po natin yung notification bell para po tayo ay ma-notify pag may mga bago po tayo mga upload. At pakishare na rin po yung pong ating mga videos para po mas maraming mapagpala, marami pong makapanood ng mga ating pong ina-upload na mga word of inspiration, word of encouragement na mga message po mula po sa programa ito. Sige po, tayo po ay manalangin bago po tayo magsimula sa ating pong pag-aaral ng buhay at makapangyarihang salita ng Diyos. Let us pray mga kapatid. Panginoon, salamat sa taong year 2023 sa inyo pong gabay at pagsama sa amin, O God. And Lord, we thank you so much, Father God, Lord, for this year 2024, O God. Lord, dalangin po namin ang taong 2024, O God, patuloy niyo po kaming pangunahan. Patuloy niyo po kami, O God, Lord, samahan, O God. Lord, sa oras pong ito, muli narito po ang inyong lingkod upang patuloy po magbahagi ng inyong salita. Gabayan niyo po at samahan ng inyong lingkod at patnubayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At kayo po ang patuloy po, Lord, na gumalaw at kumilos, O God, sa bawat isa po sa amin, O God. Palalimin niyo po at palaguin ang aming pong spiritual life upang kayo po ang patuloy po, Lord, na mag-glorify ng bawat isa po sa amin. Salamat po, Amang Banal. Ito po ay aking panalangin sa inyo sa pangalan po ng Panginoon Jesus at sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen and amen. Praise God. Okay, mga kapatid, tayo po ay magsimula na po sa ating pong pinakamahalagang bahagi ng ating pong gawain sa lugar na ito ng YouTube channel ng Lingkod ng Diyos, Pastor Ron Yepes. Sige po. At sa oras pong ito ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang ating pong pag-aaralan. Ang ating pong topic is about the right start as you follow Christ. Ang tama pong pagsisimula bilang tayo po o ikaw ay sumusunod sa ating Panginoon. Ano ba yung mga dapat nating talagang tamang simulan o right start as you follow Christ? Po yung ating pong pag-aaralan ngayon. Sapagkat kapag tayo po tunay na naging followers ng ating Panginoon, napakaganda po na talagang lahat ng ating pong pasisimulan ay dapat po ay ayon po kukonekta sa kalooban ng ating Panginoon. Doon po sa Book of Mark chapter 1 verse 7 NIV version ay ito po yung sinasabi po ng Biblia. In the book of Mark 1 chapter 7, and Jesus said to them, "Follow me, and I will make you become fishers of men." Makikita po natin doon na talagang yung tinawag ng ating Panginoon ang mga unang alagad ay sabi niya ating Panginoon, "Follow me, and I will make you a fishers of men." Makikita po natin talaga na kapag tayo po ay sumunod sa Panginoon, kapag tayo po ay natagpuan po natin ang Panginoon, ang pinaka matinding treasure na walang iba kundi ang right relationship with our Lord Jesus Christ ay gagawin niya tayong mamamalakaya. Tagapanghuli, hindi po ng mga isdang literal, kundi ng mga tao.
At ito po yung gustong-gusto ng Panginoon, na talagang kapag siya ay talagang sinunod ng bawat isang babae at lalaki at natagpuan siya at nais sumunod sa ating Panginoon, ang nais niya, tayo po yung ating buhay na ito ay magamit ng Diyos to lead, to soul winning men and women upang marami po makakilala. Marami po tayong madala, maakay, patungo po sa tamang landas, patungo po sa tamang relasyon, patungo po sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan na ibinibigay po ng ating Panginoon. At ikaw at ako po ang nais na magamit ng Panginoon Diyos. Okay, nais ko po sa inyong ituro ngayon yung word na start. Kaya sabi nga po, ang ating topic ay ang tamang simula bilang tayo'y tagasunod ng ating Panginoon. At sa oras na ito, the right start as you follow Christ, napaka-importante po malaman po natin kung paano po tayo magsisimula. Nais ko pong bigyan ng acronyms yung pong word na start. S-T-A-R-T. 5 letters po yan. Word na start. Yan po yung akin pong gustong i-share ngayon sa inyo. Letter S, it means stop trusting yourself in your own works and start trusting Christ alone for salvation. Ihinto po natin ang pagtitiwala sa ating mga sarili at sa lahat ng ating mga ginagawa. At magsimula po tayo magtiwala sa Panginoong Hesukristo lamang para po sa ating kaligtasan. In the book of Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong mga sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang bawat isa po sa atin. Kaya makikita po natin, napakahalaga po na ihinto na po natin yung pagtitiwala po natin sa ating mga sariling kakayahan, sa ating mga sarili na maipagmamalaki at magsimula po tayo sa taong ito na year 2024 na patuloy po magtiwala. Walang iba kundi sa ating Panginoon. Patuloy po tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon. At ako po'y naniniwala, ito po yung right start to follow our Lord Jesus Christ. And then second is T. Turn away from everything that the Bible calls sin. Napakahalaga po na talagang talikuran na ng bawat isang tao na talagang nakakilala, nagkaroon ng tamang relasyon, pananampalataya sa Panginoon, ang pagtalikod. Turn away from everything that the Bible calls sin. Kailangang talikdan ang lahat ng binabanggit ng Biblia na mga kasalanan at magpatuloy na sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. In the book of 2 Timothy chapter 2 verse 19, but God's firm foundation stand bearing the seal. The Lord knows those who are His, and let everyone who name the name of the Lord depart from iniquity. Doon po sa Tagalog, sabi po doon, 2 Timothy chapter 2 verse 19, ngunit matibay ang pundasyon itinatag ng Diyos, at dooy nakatatak. Nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na Kanya, at ang bawat nagsasabing siya'y sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan.
So makikita po natin mga kapatid, the moment you say and you receive our Lord Jesus Christ as your King, Lord and Savior in your life, napakahalaga po na tayo po in this year 2024 ay atin na po talagang talikdan ang ating mga nagagawang kasalanan, ang ating mga kamalian, ang mga bagay na ginagawa po natin na hindi nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. At tayo po ngayon ay magpatuloy na sumunod sa pagsunod sa Panginoon ng may katapatan, may kapakumbabaan, sapagkat ito ang tamang hakbang, ang tamang pagsisimula sa pagsunod bilang tayo'y mga tagasunod ng ating Panginoon. And then next is A. A is attend a small group for personal discipleship and weekly worship service. Napakahalaga kapatid na tayo po ay magkaroon ng matinding desire na talagang consistently na tayo po'y maka-attend, makadalo sa mga weekly discipleship, cell groups, and especially yung Sunday service celebration weekly. Upang ito talagang ating mga gagawing ito. Ito talaga yung magbibigay sa atin ng kakaibang atmosphere sa ating buhay pananampalataya. Dito natin i-focus yung ating mga sarili sa pagsunod, sa pagdalo sa mga gawain na kung saan kukonekta sa kalooban ng Panginoon. In the book of Hebrews chapter 10 verse 24 to 25, and let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together as in the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day draw near. Sikapin din natin, gisingin damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Praise God. Kaya napakahalaga po na simulan po natin ng tama ang taong year 2024 sa patuloy pong kasipagan, sa patuloy pong apoy at init sa pagdalo, sa bawat pagtitipon ng bawat isang naglilingkod, ng bawat isang tumanggap at nanampalataya sa Panginoon, na sama-samang nagpupuri na nanalangin, sama-sama na talagang nag-aaral ng buhay at makapangyarihang salita, sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng kakaibang kaisipan, kakaibang layunin, kakaibang pangarap sa buhay sa pamamagitan ng ating pagsunod, ng pagkasama-sama, ng pagpapaplano, ng pananalangin, ng pag-aaral ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Dito natin mararanasan ang tunay na kapangyarihan at kalooban ng ating Panginoon Diyos. And then next is read and obey the Bible every day. Napakahalaga po na simulan po natin lagi ang bawat umaga, ang bawat araw, ang bawat oras, ang taong year 2024 na patuloy po nating binabasa, minemeditate at isinasabuhay ang banal na kasulatan or ang Bible. In the book of Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. So makikita natin, talagang ito yung will ni Lord. Talagang day and night ang gusto ng Panginoon, meditate His Word. At kung paano natin ito minemeditate, yung lahat na nakasulat dito, kapag iti lagi nating minemeditate, iti unti-unti na bumabaon, tumitimo at nagre-rema sa puso't isip at kaluluwa ng bawat isa po sa atin. And
kapag ito po ay nagre-rema na, kapag ito po ay umuukit na sa puso't isip natin, ito po ay ating pong maipamumuhay na. At kapag naipamumuhay na po natin ang salita ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, tayo po ay magpa-prosper. Tayo po ay pagpapalain ng Panginoon sapagkat naipamamuhay na po natin ang kanyang buhay at makapangyarihan salita. This is the secret of prosperous life, victorious life, sapagkat ito ang nais ng Panginoon. Kaya po, napakanda po talaga ng tamang pagsisimula sa taong year 2024. Ay patuloy po natin talagang laging simulan ang bawat araw, ang bawat umaga, ang bawat saglit at sandali ng ating buhay na patuloy po tayo may kauhawan, may kasabikan na nag-aaral, nakikinig, minemeditate ang kanyang salita upang sa gayon ito'y maipamuhay natin. Praise God. Hallelujah. And then last point is T. Tell others about your new relationship with Christ. Alam niyo po mga kapatid, ito po yung nais ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin matapos po tayo makakilala, matapos po natin siyang matagpuan, matapos po natin na talagang makita at maranasan sa ating buhay ang nagbibigay ng isang buhay na ganap at kasiyasya, isang buhay na masagana, isang buhay na pinagpalay walang iba kundi ang masumpungan at makilala ang tunay talagang daan ng kaligtasan, buhay na walang hanggan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At matapos natin siyang matagpo at makilala at magkaroon po tayo ng tamang relasyon, mga kapatid, napakahalaga po na ito po ay i-share po natin, ipahayag po natin sa maraming tao. Huwag po natin sasarilinin. Huwag po natin ikahihiya na ikwento, ipahayag, i-share yung ating pong new experience, yung ating pong new life na naranasan sa ating Panginoon. Kung paano tayo binago, kung paano po tayo nagkaroon ng panibagong pag-asa, panibagong kagalakan, panibagong kasiguruhan ng ating pong buhay pananampalataya. You need to share the goodness and greatness of our Lord Jesus Christ for us. Salamat sa Panginoon. Kaya pagka tayo po ay nagkaroon ng tamang pagkaunawa, tamang relasyon sa ating Panginoon. Kaya ito'y ating pong ibahagi, mga kapatid. And the book of Mark chapter 5 verse 19 to 20, it's the story of Jezareno. Sabi po doon ay, and he did not permit him, but said to him, go home to your friends and tell them how much the Lord has done for you, and how He has had mercy on you. And he went away and began to proclaim in the Decapolis how much Jesus had done for him, and everyone marveled. Makikita po natin na ito pong lalaki sa Genesaret ay nakaranas po ng himala, nakaranas po ng kagalingan sa ating Panginoon sa Kristo. At siya po ay sinabihan ng Panginoon na matapos po siya makaranas ng himala, ng bagong buhay, bagong pag-asa, bagong kagalakan, pinauwi siya ng Panginoon. At sabi ng Panginoon, sabihin mo sa iyong mga kamag-anak, ang ginawa ng Panginoon sa iyo na himala at kabutihan. At ito nga po ang ginawa ng lalaking ito. At ipinamalita po niya doon sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ng Panginoon, at namangha po yung napakaraming taong nakakakilala sa kanya sapagkat siya dati ay hindi ganoon. Siya dati ay talagang may sakit at inaalihan ng masamang espiritu. Pero ngayon, naging maayos yung kanyang sarili, naging maayos yung kanyang kaisipan, naging maayos yung kanyang buhay, at iba na yung kanya talagang sinasabi kaysa dati. Kaya makikita po natin, maraming namangha na mga tao hindi makapaniwala. Pero ito ay ikinukwento, ibinabahagi, nagtetestify itong taga-Genesaret na ito. Kaya ito po yung nais ng Panginoon. Tell them, tell us, sa napakaraming tao sa paligid po natin, kung paano ang Diyos ay gumawa
sa buhay po natin. Kung paano po tayong binago ng Diyos. Kung paano pong gumalaw ang Diyos sa buhay natin. Kung paano pong naghimala ang Panginoon sa buhay natin. Kung paano pong nagkaroon tayo ng panibagong pag-asa. Kung paano pong nakaranas po tayo ng breakthrough. Nakaranas po tayo ng highly favor. Kung paano po nagkaroon po tayo ng assurance of salvation. Kung paano nagkaroon po tayo ng panibagong kagalakan, panibagong kapayapaan, panibagong kalakasan. We need to share. We need to tell other people, mga kapatid. Ito yung nais ng Panginoon. At ang Diyos ang maparangalan. At ang Panginoon ang mataas sa ating mga buhay. The moment we share for other people. At sila po'y mapagpala. And at the same time, sila po ay maakay po natin. Magamit po tayo. We use us for the glory of our God. Salamat sa Panginoon. Kaya kapatid, sa oras na ito, ako po'y naniniwala na kung ngayon ka lang po nakatune in sa programang ito, naniniwala ako na may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. At ito yung tamang simula, kapatid. Simulan mo na patuloy na talagang ikaw ay patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. Patuloy mo talagang sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Iwan ang mga bagay na dapat mong iwan sa iyong sarili na dati mong ginagawa, pero iwan mo na yan at magpatuloy kang sumunod sa ating Panginoon. At magpatuloy kang dumalo sa mga small group, sa mga Sunday services, mga Bible study, mga prayer meeting na ang sentro ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Patuloy na ikaw ay magbasa ng Biblia at sundin mo ang salita ng Diyos sa buhay mo. And then finally, lahat ng natutunan mo, lahat ng nangyari sa buhay mo, lahat ng nabago sa buhay mo, ito'y i-share mo, i-testify mo upang maging pagpapala sa marami. Praise God. Purihin ang Panginoon. Kaya kapatid, sa oras na ito, gusto ko tang ipag-pray. Ikaw ay yumuko at pumikit, tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito, Father God. Pinupuri ko po kayo, Lord. Pinapasalamatan ko po kayo, Panginoon, O God. Hiling ko po't dalangin, panugad sa oras na ito, O God, na patuloy ang bawat isang nakapanood ngayon, nakatune in ngayon, O God, sa programa pong ito, Lord God, ng Ron Yepes, Panginoon. Dalangin ko po, Father God, na patuloy na gumalaw kayo't kumilo sa buhay nila. Hiling ko po't dalangin na patuloy po, Lord, na patnubayan niyo po sila, samahan niyo po sila, i-lead niyo po sila, Panginoon God, Lord, sa way na nais niyo po, Panginoon God. Palaguin niyo po't panalimin ang kanilang spiritual life, Panginoon. Hallelujah. Hiling ko po't dalangin na patuloy niyo po, Panginoon God, Lord, Panginoon, pagpalait, i-bless ang kanilang mga buhay. Even po, Lord, Panginoon, yung bawat isang kapatid ngayon na may mga sakit karamdaman. Sige kapatid, tabanan mo ng iyong right hand ang iyong sakit sa iyong parte ng iyong katawan at maniwala ka, nothing impossible with our God. Hallelujah. Lord, sa oras na ito, Panginoon God, alam, nakikita niyo po yung paniniwala at pananampalataya ng aking kapatid na ito, nataban-taban po ng kanyang kanang kamay, yung kanyang karamdamang pisikal, O God. Lord, kayo ang may sabi, Panginoon, anuman yung aming hilingin sa pangalan ninyo, Panginoon Jesus, ito'y ipagkakaloob niyo po sa amin. Sa oras po ito, Amang Banal, hinihiling po namin, O God, sa pangalan po ng Panginoon Kristo na inyong bugtong na anak, ang kagalingan, ang himala sa oras na ito, sa bawat isa, Panginoon, na kapatid ngayon na may mga sakit karamdaman. Lord, hallelujah, release your anointing, release your miracle and power, hallelujah. I declare instant healing and miracle ay patuloy na ladaloy at mararanasan ng bawat isa, Panginoon God, na nananampalataya, naniniwala sa inyong kapangyarihan. In Jesus Christ, hallelujah. Amen and amen. Lord, and Lord, patuloy po ang taong year 2024. I declare and I proclaim, Father God, hallelujah, 2024, it is a year of freedom and highly favor to all those who believe in you by the power of the name in Jesus Christ, your sons. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Naniniwala kami, O God, na ito po'y mararanasan namin, O God. Hallelujah. Freedom and highly favor
this year 2024. Salamat po, Panginoon God. Maraming salamat. Hindi ko po dalangin na patuloy ang bawat isa mga kapatid. Kayo ang patuloy po magpala at mag-bless sa buhay nila. Ito po ang aking dalangin, Panginoon. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Thank you, Lord. Praise God. Praise Jesus.